Kamakailan lamang po ay opisyal na in-announce ng US Securities and Exchange Commission or SEC na muli po nilang ipinagpaliban ang kanilang desisyon sa XRP ETF applications. Yan, ibig sabihin ay hindi pa agad malalaman kung maa-approve or matatanggihan ang mga investment product na ito. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga crypto investors, at bakit po ito mahalaga, at paano po tayo maapektuhan bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng screen. At ayan, bago po natin alamin kung ano po ang epekto ng delay na ito, ay linawin po muna natin kung ano ba talaga ang XRP ETF. Ang ETF or Exchange Traded Fund ay isa po itong uri ng investment fund na parang stock na maaaring bilhin at ibenta sa isang trading platform. Pero imbis na isang kumpanya ang binibili mo, ito po ay isang basket ng assets tulad po ng stocks, commodities o cryptocurrencies. Ngayon, kapag sinabi po nating XRP ETF, ito po ay isang investment product na nakabase kay XRP, isang cryptocurrency na kilala sa mabilis po nitong transaction speed at pagiging efficient sa cross-border payments. Kapag naaprubahan ang isang XRP ETF, ibig sabihin ay mas magiging madali para sa institutional investors tulad ng malalaking kumpanya at hedge funds na mag-invest kay XRP nang hindi kinakailangang direktang bumili ng mismong token. Kaya ito po ay maaaring magresulta sa mas mataas na demand at posibleng pagtaas ng presyo ng XRP sa market. Ngayon ay ito na po yung gusto nating malaman. Bakit nga ba ipinagpaliban ng SEC ang desisyon sa XRP ETF? Ayan, nito pong March 11, 2025, opisyal po na in-announce ng US SEC na ipagpaliban nila ang kanilang desisyon sa mga applications para sa mga XRP ETF. Ilan po sa mga kumpanyang naapektuhan ng delay na ito ay ang Grayscale at saka Canary na parehong nag-apply para sa kanilang sariling XRP ETF. Ayon po sa SEC ay kailangan pa nila ng mas maraming oras upang pag-aralan ang mga proposal at masusing suriin ang mga posibleng epekto ng pag-aproba ng mga ito sa crypto market. Ang kanilang bagong deadline para sa desisyon ay ito po ay itinakda sa May 21, 2025. Ayan. Kaya para sa karamihan ng XRP. Yan po ay para sa karamihan ng XRP ETF applications. Ayan, sa May 21, 2025. Habang ang iba pang mga altcoin na ETF tulad po ng Solana ETF ng VanEck at saka 21 shares at maging pati na rin ang Litecoin at saka Dogecoin ETF ay naantalan na rin ng ilang linggo. Ayan. Ngayon ay ito po yung sunod na gusto nating malaman. Ano nga bang dahilan ng delay or pagkaantala na ito? Ayan. Ang pangunahing dahilan ng pagkaantala or delay ay ang pagiging maingat at konserbatibo ng SEC pagdating po sa mga cryptocurrency ETF. Sa nakarang taon ay nagpakita na ang SEC ng masusing pagsusuri sa mga crypto-related investment products dahil sa kanilang takot sa market manipulation, liquidity issues, at saka investor protection. Kaya talagang masusing pinag-aaralan po talaga nila ito. Bagaman ay meron pong ilang mga crypto ETF na naaprubahan na tulad po ng Bitcoin Spot ETF nitong nakalipas na taong 2024, kung saan ay mas mahigpit po ang naging pagsusuri, kung saan ay sa ngayon ay mas mahigpit po ang pagsusuri ngayon sa mga altcoin ETF tulad ni XRP, Solana at saka Litecoin. Bukod pa rito ay patuloy pa rin nagkakaroon ng legal issues ang XRP
lalo na sa kanilang laban sa SEC tungkol sa kung ang XRP ba ay isang security or hindi. Ang isyong ito ay posibleng isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi agad naglalabas ng desisyon ang SEC sa mga XRP ETF. Ngayon ay paano po maaapektuhan nito ang XRP at ang crypto market? Dahil po sa delay na ito, maaring magkaroon po ng pansamantalang pagbaba ng presyo sa XRP at iba pang mga cryptocurrencies. Karaniwan ay kapag may mga positive news tulad po ng ETF approval, nagiging bullish po ang market at tumataas ang presyo ng isang asset. Ngunit kapag may delays or uncertainties, nagiging bearish po ang sentiment ng mga investors at saka traders. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na ito ay masamang balita. Ang pagkaantala ay maaaring magbigay ng mas maraming oras para sa mga investors upang magplano ng kanilang mga susunod na hakbang. Kapag dumating po ang final decision sa May, maaaring magkaroon na po ng malaking rally kung ang XRP ETF ay tuluyang maaprubahan. Ngunit kung ito ay muling madidelay or ma-reject, posibleng makakita po tayo ng panandaliang pagbagsak sa presyo ni XRP. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Ayan. Meron po tayong positibo at saka negatibong epekto dito. Kaya umpisahan po natin sa positibong epekto. Yan, una ay mas maraming oras para bumili ng XRP sa murang presyo. Dahil sa hindi pa sigurado ang approval ng ETF, maaring manatiling mababa ang presyo ng XRP sa mga susunod na buwan. Kaya may pagkakataon ang mga investors na bumili bago ito tumaas kung sakaling maaprubahan ang ETF. Pangalawa, mas maraming oras para sa research at saka analysis. Ang pagkaantala ay nagbibigay po ng mas maraming panahon para suriin natin ang market trends, balita, at iba pang mga indicators bago po tayo gumawa ng malaking investment decisions. Yan po yung positibong epekto. At dito naman po tayo sa negatibong epekto. Una, ang pansamantalang pagbaba ng presyo ng XRP. Yan, ang delay ay maaari pong magresulta sa pagbaba ng demand para kay XRP sa short term, lalo na kung maraming investors ang hindi na magtitiwala sa posibilidad ng approval. Pangalawa ay ang kawalan po ng kasiguraduhan. Para sa mga traders na umaasa po sa mabilisang kita mula sa balita ng ETF approval, maaaring maging frustrating ang patuloy na delays dahil nagdudulot po ito ng kawalan ng direksyon sa market. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagkaantala or delay ng SEC sa kanilang desisyon sa XRP ETF ay isang neutral na balita. Hindi ito diretsong positibo pero hindi rin ito sobrang negatibo. Ang pinakamagandang gawin natin ngayon bilang mga Pinoy investors ay syempre ang maging maingat, mag-research ng mabuti at huwag po tayong magpadalos-dalos sa ating mga investment decisions. Kung bullish ka po kay XRP, maaring tingnan po natin ang delays na ito bilang isang oportunidad upang makabili sa murang halaga. Ngunit kung gusto mong mag-ingat, mas mabuting hintayin natin ang final decision bago po tayo pumasok sa malaking trade. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.